Magandang araw at gabi mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Different Mystery Files. Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay na mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. Mabilis na pinaandar ni Frank ang kanyang kotse kasama ang tatlong barkada na sina Axel, Boyet at Vic. Habang nagmamaneho si Frank ay may marijuana ito sa bibig, habang sina Vic at Axel naman ay umiinom ng alak. Si Boyet naman ay abalang-abalang tinuturukan niya ng steroid ang kanyang braso. Pagkatapos ay inilabas ng tatlo ang kani-kanilang mga sigarilyo at sinindihan ito ng sabay-sabay. Sarap na sarap sila sa kanilang mga bisyo. Sa walang tigil na pagsisigarilyo nila sa loob ng 1 oras na biyahe ay napuno ng usok ang loob ng kotse. Sinabayan pa nila ito ng nakakabinging tawanan. Maya-maya ay nakarating din sila sa madalas nilang puntahang lugar. Ang lugar ng mga matatapang ng loob. Lugar ng mga barako. Ang Art of the Death Club. Pagkatapos ay sinulubong sila ng 2 security guard na malalaki ang katawan. Isa-isa silang sinuntok sa braso. Hindi umaray ang magkakaibigan, pagkus ay nagtawanan pa ang mga ito kung kaya't pinapasok sila. Doon kasi sa club na iyon, kapag nasaktan ka sa mga suntok nila ay hindi ka na maaaring makapasok pa. Dahil ikaw mismo ang dadalhin sa entablado para pag-eksperimentuhan. Bawal ang mga malalambot doon. Dapat kasing tigas ng bakal ang iyong loob. Nakipagsiksikan ng magkakaibigan sa dami ng mga taong nagsasayawan sa loob. Nilapitan sila ng isang babae na nagtatrabaho sa club na iyon. Nakahubad ito at tanging pang-ilalim lamang ang suot. Kita pa ang dalawa nitong malulusog na dibdib. "Hey boys! Anong order nyo?" sabi ng babae, at ikinembot pa nito ang kanyang bewang, kaya naakit ang apat. "Alak lang sa amin, miss. Alak lang. Salamat." Ani ni Axel sa babae. "Okay, sir. Upo muna kayo dyan, ha? Babalikan ko kayo." Sagot ng babae kay Axel, at matuli na nga itong umalis upang ihanda ang order nila. Kahit saan sila lumingon ay marami silang makikitang naggagandahang mga babae. Ang iba ay tagasayaw sa club na iyon na walang mga damit. Hubad ang buong katawan at pang-ilalim lamang ang natitirang saplot. Ang iba naman ay nakikipaghalikan sa mga lalaking lasing na, at yung ibang lalaking nagsusumigaw na ang init ng katawan ay may nakalaang isang pribadong silid, at doon sila gumagawa ng mga milagro. Malaya ang kahit sinong mga barakong customer sa club na iyon. Kahit ano ay pwede nilang gawin. Kahit pa may maganap na patayan ay walang aawat sa kanila. Dahil itinayo ang club na iyon para sa patayan o tinatawag na death show. Maya-maya ay dumating na ang babae at dala ang mga basong may alak. Inilapag niya ito sa lamesa. Salamat, girl, sabi ni Vic, at iniabot nito ang bayad nila. "Ito po ang free flavor niyo, sir." Tura ng babae, at nilagyan niya ang baso ng isang kutsara ng droga. Ito ay pampainit, pampalasing,
pampasigla at pampahay sa ipinagbabawal na gamot. Wow! Mukhang masarap nga! Excited na sabi ni Axel nang tikman niya ang alak na may droga. Tinikman nila itong lahat at talaga namang nasarapan sila. Kasunod niyon ay nilapitan sila ng 4 na babaeng nakahubad at sinayawan sila, kaya lalo silang nag-enjoy. Hindi pa nga nakatiis si Frank at nagubad siya ng t-shirt at agad niyang hinalikan at hinipuan ng isang babaeng malapit sa kanya. Idinikit naman ng babae ang dalawa nitong malulusog na dibdib sa katawan ni Frank. Sa gitna ng kanilang paglalandian ay may nakabunggo pa silang isang lalaki na halatang lasing na lasing. Hoy! Tarantado ka! Siga ka yata! Gusto mo ba yung gulo? Hamon dito ng lasing na lalaki. Puta ka, ina. Ikaw na una ka ba? Paikot-ikot sa amin. Pikon agad si Frank at agad niyang pinaulanan ng suntok ang lalaki. Hindi na nga ito nakalaban dahil sa sobrang kalasingan. Nang matumba ang lalaki at manghina ay muling ipinagpatuloy ni Frank ang paghalik sa babae. Tawa naman ng tawa ang 3 niyang kasama habang sinasayawan sila ng 3 nilang mga babae. Ilang sandali ay nagsimula na ang palabas. Lumabas na sa entablado ang may-ari ng club na si Don Pasco. Nakaitim itong damit katulad ng suot ni kamatayan. Nakangiti ito sa mga tao at nagpalakpakan na silang lahat sa kanyang pagdating. Masamang gabi sa inyong lahat. Mga kaaway kong manunood, handa na ba kayo sa aming palabas ngayon? Tandaan nyo na dito sa aking club ay lahat masama. Walang maganda, kaya masamang gabi ulit sa inyong lahat. Bati niya sa mga manonood. Sa club na iyon, lahat ay kabaliktaran ang sinasabi ng mga tao, mga kabaliktaran ng kabutihan. Hari! Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang madama ang inyong sigla. Isigaw nyo ang A-O-T-D. We are ready, Art of the Dead. We are ready. A-O-T-D, we are ready. A-O-T-D, we are ready. A-O-T-D, we are ready. Isa pa mga manunood, gusto kong ulitin nyo ang sasabihin ko. Masama ka. Masama ako. Masama tayong lahat. Masama ka, masama ako, masama tayong lahat. Masama tayong lahat. Masama tayong lahat. Mga barako, isigaw nyo ito. Gago ka. Gago ako. Gago tayong lahat. Gago ka! Gago ako! Gago na tayong lahat! Gago ka. Gago ako. Gago tayong lahat. Sa mga babae ko namang manunood, kung sakaling meron naman, isigaw nyo ito. Malandi ka. Malandi ako. Malandi tayong lahat. Malandi ka, malandi ako, malandi tayong lahat. Malandi ka, malandi ako, malandi tayong lahat. Malandi tayong lahat. Sigaw ng mga babaeng manonood na kasama ng mga lalaki. Ang mga babaeng matatapang ay pwedeng pumasok sa club na iyon basta't may bayad. Maraming salamat mga mahal kong manunood. Uumpisahan na namin ang palabas. Ladies and gentlemen, I welcome you to the Art of the Dead.
Malakas na wika ni Don Pasco sa mga tao at bumukas na ang pulang kortina sa kanyang likuran. Pumasok naman ang kanyang opisina si Don Pasco upang magpahinga. Nagpalakpakan naman ang mga tao at nagsigawan. Inulit pa ng mga babae ang pinautos kanina ni Don Pasco sa kanila. Malandi ka, malandi ako, malandi tayong lahat. Malandi ka, malandi ako, malandi tayong lahat. Malandi tayong lahat. Sumunod naman ang mga lalaki dito. Gago ka! Gago ako! Gago tayong lahat! Gago ako. Gago tayong lahat. Maya-maya ay inilabas na sa entablado ng dalawang babae ang isang lalaki na nakagapo sa silya elektrika at iniharap ito sa mga tao. Nang tanggalin ng panyo nito sa bibig ay nagsisigaw ito agad at tila nagmamakaawa. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Halos mapatid na ang hininga nito sa pagmamakaawa at sabay tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Maya-maya ay inilabas ng isang babae ang maliit at matalim nitong kutsilyo at hinawakan niya ang mukha ng lalaking nakagapos. Sinimulan niyang hiwain ang gilid ng balat ng kanyang mukha. Nagsimulang sumirit ang mga dugo at halos naubos ang boses ng lalaki dahil sa kakasigaw sa sobrang hapdi na nadarama. Para itong babae kung tumili. Sino ba naman ang hindi masasaktan kung hihiwain ang iyong balat? Nang mahiwa ng babae ang balat ng lalaki ay lakas loob niya itong hinatak hanggang sa matanggal ang balat ng mukha ng lalaki. Litaw ang bungo nito sa mukha at tumutulo ang mga dugo. Para siyang sirang plaka kung sumigaw, nakakabingi at nakakairita. Pagkatapos ay ipinakita ng babae sa harap ng mga tao ang balat ng mukha ng lalaki. Ito ay tinatawag kong human mask. Ito ay gawa sa aking mga kamay. This is my art of the dead. Sabi ng babae na nasa entablado. Pagkatapos nun ay nagpalakpakan ng lahat ng mga tao. Sabay-sabay nilang isinigaw ang inutos kanina sa kanila ni Don Pasco. Masama tayong lahat. Pagkatapos nun ay ipinasok na ng babae ang lalaking nakagapos sa backstage at inilabas ang sunod na contestant. Isang lalaking nakagapos sa mga kamay at paa at inihiga siya sa lapag ng entablado. May dala ang babae na isang mangkok. Nilapitan niya ang lalaki at ibinuka nito ang sisidlan ng kanyang mga mata. Pagkuway, dinukot nito ang mga mata ng lalaki. Medyo mainit-init pa ito at bagong dukot pa. At inilagay niya ito sa mangkok. Tumulo naman ang masaganang dugo at ang kulay dilaw na likido sa naputol na ugat ng lalaki sa duktungan ng kanyang mga mata. Para siyang batang maliit sa tono ng kanyang pag-iyak. Halos manginig ang buo niyang katawan sa hapdi. Itinayo siya ng babae at sinuotan ng salamin. Ito ay tinatawag kong matalinaw at ito ang aking AOTD o Art of the Dead. Aniya. Pagkatapos ay dinampot niya sa mangkok ang bagong dukot na mata ng lalaki at isinubo niya ito. Para siyang kumain ng chicharong bulaklak, napakalinamnam sa kanyang panlasa. Ang mga dumanak na dugo ay nagmistulang mantika sa kanyang panlasa na mas nagpapasarap pa sa bawat pagmuya. Nagpalakpakan ng mga tao at pinagtawanan pa nila ang lalaki na sinuotan ng salamin kahit wala ng mga mata.
AOTD, we are ready. AOTD, we are ready. AOTD, we are ready. AOTD, we are ready. We are ready. Matalinaw ka, matalinaw ako, matalinaw tayong lahat. 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 Halos hindi magkamayaw ang mga tao. Sasabay-sabay na sigaw ng mga ito sa kawawang lalaki. Pagkatapos ay ipinasok na siya sa backstage. Sunod na inalabas ay ang lalaking nakatali sa isang kama. Ibinaba ng babaeng kasama niya ang kama upang makita siya ng mga manonood. Inilabas ng babae ang malalaki niyang mga karayom at dahan-dahan niyang itong itinusok sa gitnang bahagi ng mga mata ng lalaki. Ibinuka niyang mabuti ang mga mata nito upang maitusok din niya ng mabuti sa gitna ang karayom. Lumuluha ng dugo ang mga mata ng kawawang lalaki. Katulad ng mga naunang lalaking pinarusahan ay sumigaw din siya na parang isang babae sa sobrang hapding nararamdaman. Nagdilim ang paningin ng lalaki at ramdam niya ang kirot sa kanyang mga mata. Sobrang sakit, parang kinukuryente. Nanginginig na pati buo niyang katawan. Sunod ay inilabas pa ng babae ang mga malalaki niyang karayom. Ang iba ay itinusok niya sa gilagid ng bibig ng lalaki hanggang sa manatiling buka ang bibig nito dahil sa mga karayom na nakatusok dito. Malakas at nakakabingi ang daing nito. Hindi pa nakontento ang babae. Itinusok pa niya ang karayom sa pusod ng lalaki at sa iba pang bahagi ng katawan nito. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang bote na naglalaman ng maraming mga pula at malalaking langgam. Pagkatapos ay ibinuhos niya iyon sa buong katawan ng lalaki. Nagsigapangan ng mga ito sa loob ng kanyang nakabukang bibig. Ang iba ay pumasok sa kanyang tenga at ang iba naman ay nabasa pa nang mamadaanan nila ang lumuluha niyang mga mata. Nagpalakpakan ng mga tao at nagsisigawan. Sa pagkakataong iyon ay malakas ang sigawan ng mga ito. Halatang na-entertain sila ng husto. Ito ay tinatawag kong voodoo doll at ito ang aking AOTD, Art of the Dead. Masayang wika ng babae. Pagkatapos ay ipinasok na ang lalaki sa backstage. Tumagal din ng kalahating oras ang palabas na iyon. Pagkatapos ay muling lumabas si Don Pasco at kinausap ang mga manonood. Mga mahal kong manonood, nagustuhan niyo pa ang aking palabas? Masayang tanong niya sa mga ito. Masaya ka sa palabas mo. Masaya ako sa palabas mo. Masaya kaming lahat sa palabas mo. Masaya ka sa palabas mo. Masaya ako sa palabas mo. Masaya kaming lahat sa palabas mo. Masaya ka sa palabas mo. Masaya ako sa palabas mo. Masaya kaming lahat sa palabas mo. Masaya ka sa palabas mo. Masayang sigawan ng mga tao. Karamihan sa mga ito ay pulang-pula na ang buong katawan dahil sa dami ng nainom na alak na may droga. Maraming salamat sa inyo. Ngayon ay pansamantalang break muna tayo
dahil naghahanda pa ang mga susunod na contestants sa kanilang ipapalabas sa inyo. Kaya mag-relax muna kayo dyan. Sa mga napangihinaan ng loob dyan, sa nanonood dito. Huwag na kayo magbalak na tumakas pa. Tandaan nyo ito. Matalinaw ako. Matalinaw ka. Matalinaw tayong lahat. Pasigaw niyang sabi sa mga manunood. At inulit naman ng mga tao ang kanyang sinabi. Matalinaw ka! Matalinaw ako! Matalinaw tayong lahat! 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 Matalinaw tayong lahat! Mahigpit ang mga security guard at pinagmamasdan ng mga kilos ng mga taong lumalabas sa club. Dahil sa oras na mapansin nilang natatakot ang mga ito ay siguradong sila na ang susunod na ipapalabas sa entablado. Samantala, tinurukan ni Don Pasco ng isang gamot ang 3 lalaki na ipinalabas kanina sa entablado. Ilang sandali ay tumigil sa pagtili ang mga ito at nanginig ang buong katawan. Walang pagtigil na panginginig at ang mga mata ng mga ito ay namumuti at namumutla. Nawalan din sila ng boses at hindi na makapagsalita. Nanigas ang buo nilang katawan at hanggang panginginig na lamang ang kanilang nagagawa. Dahil iyon ang epekto ng itinurok na gamot sa kanila. Sunugin niyo na mga ito! Utos ni Don Pasco sa empleyado niyang mga babaeng nakahubad. Nagpunta ang mga ito sa likod ng club sa isang madilim na bakanting lugar at may malaking lagayan ng basurahan doon. Dahan-dahan nilang binuhat at ipinasok ang 3 lalaki at binuhusan nila ng gas. Pagkatapos ay nagsindi ng posporo ang isang babae at itinapon sa basurahan. Nagliyab ito kaagad at kasamang nasunog ang 3 lalaki. Kalunos-lunos tingnan ng mga ito habang nasusunog sa loob na dilat ang mga mata at nanginginig pa rin ang buong katawan. Sila ang mga lalaking nahuli na napanghinaan ng loob noong isang gabi. Nagtangka silang lumabas ng club ngunit nahalata ng mga guard ang kanilang takot. Kung kaya hindi sila pinalabas at sila ang ginawang mga bida sa palabas. Makalipas ang ilang linggo ay nabalitaan ng mga magulang ng 3 lalaking namatay na ang mga anak pala nila ang napatay sa club na iyon at ginawang bida sa palabas. Naging emosyonal ang 3 ina at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nalaman nila ito sa mga taong nanonood sa palabas. Lalo silang nanlumo nang makita ang litrato ng kanilang anak sa AOTD poster na nakapaskil sa harap ng club. Doon kasi nilalagay ang mga litrato ng mga namatay sa palabas. Ang litrato ng mga taong ginawang bida at pinatay sa entablado. Sinubukan nila itong ireklamo sa mga pulis, ngunit hindi sila makapaniwala sa natuklasan na si Don Pasco din pala
ang may-ari ng bagong tayong police station sa kanilang lugar. At mga alagad din niya ang mga pulis doon. Kaya naman pala wala silang maibigay na tulong dahil takot ang mga ito na sila na ang susunod na gawing bida sa palabas. Kaya naman napagdesisyonan ng ilang mga magulang na namatayan ng mahal sa buhay sa club na iyon na magpulong at gumawa ng plano. Inabot sila ng mahabang oras sa ginagawa nilang pagpaplano upang mapabaksak ang Art of the Death Club. Nang gabi din iyon ay nagkaisa silang suguri ng club. Maraming mga tao ang namatayan ng mahal sa buhay dahil sa club na iyon. Kung kaya ang uunahin nilang papaksakin ay ang punot dulo ng lahat ng ito. Walang iba kundi si Don Pasco. Habang nagsasaya, ang mga manunood sa club ay lihim silang nagpunta sa likod ng bakanting lugar. Marami sila at halatang nakahanda ang lahat sa mga mangyayari. Pinasok nila ang likod ng club. May dala silang mga pamalo at itak. Nang makasalubong ng mga lalaki, ang mga babaeng walang damit na empleyado ni Don Pasco ay agad nila itong pinokpok at tinaganong itak sa ulo. Pagkatapos ay dahan-dahan silang pumasok sa isang silid kung saan nakita nilang naroon si Don Pasco at nagbibihis. Agad nila itong sinugod at pinokpok ng 2x2 sa ulo. Tumumba ang matanda sa sahig. Habang nagsasaya, ang mga manonood ay bigla silang nakarinig ng boses sa malaking speaker ng club. Nagtaka sila dahil iba ang boses ng nagsasalita. Mga mahal naming manonood, may mga pagbabago pong mangyayari ngayon sa show at ito ang pinaka-exciting na mapapanood ninyo. Kaya hawakan ninyo ang inyong mga puso. Palakpakan natin ang special contestant ng ating palabas. Walang iba kundi si Don Pasco. Sabay bukas ng kurtina at nagulat ang lahat ng makitang si Don Pasco ang nakagapos sa silya de elektrika at ang mas masaklap doon ay nakahubad ito. Dinala siya ng mga lalaki sa harap ng entablado at ang 3 mga magulang na namatayan ng anak ang gagawa ng eksperimento. Inilabas nila ang kanilang 2x2 at ipinalo sa ulo ng matanda. Tinagadi nila ng paulit-ulit ang mga daliri ng matanda hanggang sa magkaputol-putol ang mga iyon. Sigaw at iyak, yan ang nagawa ni Don Pasco. Damang-dama niya ang pakiramdam na siya ngayon ang bida sa palabas at pinahihirapan. Siya ngayon ang nanginginig ang katawan. Siya ngayon ang naghihingalo. Kasunod niyon ay binuhusan siya ng gas sa buong katawan at hinagisan siya na sinindihang lighter. Di nagtagal ay nagliyab ang buong niyang katawan. Nanuot ang sakit at init ng apoy hanggang sa kanyang mga buto. Siya na ngayon ang nasusunog at namamatay. Kasabay nito ay ang pagkanta ng 3 ina sa harap ng mga tao at ang kanta nilang iyon ay para kay Don Pasco. This boy is on fire. 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 Sa pagkakataong iyon ay walang pumalakpak at wala rin nagsikawan dahil
Lahat ay napatulala at napako sa kanilang kinalalagyan dahil sa napapanood. Hindi nila inaasahan ang araw na iyon. Dahil na rin sa pagpanaw ni Don Pasco ay nawala na ang pagmamay-ari niya sa police station. Kaya nagdesisyon ng mga pulis na ipasara na ang naturang club pagsapit ng umagang iyon. Ipagigibanan nila ito at patatayuan na lamang ng maliit na chapel para maitaboy ang mga masasamang elemento na naghahari sa lupa na kinatitirikan ng club na iyon dahil sa pagpatay sa mga maraming inosenteng tao. Kahit gaano kasama ang isang tao o lugar, sa bandang huli ay ang kabutihan pa rin ang mangingibabaw. Magandang araw at gabi mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Different Mystery Files.